Story time. Nangyari to nung kabuntis lang ng mami ko. Yung asawa niya pala ay may trabaho at sila lang apat ng kanilang anak dun. Kasi meron siyang napansin sa paligiran niya. Meron siyang nakita na kulay orange na aso. Pero meron din silang kulay orange na aso din. Pero malaki yung tiyan. Pero yung nakita niya, payat at kulubot yung mukha at wala siyang nagawa kundi tabuyin. Kahit tabuyin niya to na sobra, hindi ito umalis sa kanyang harapan. At hanggang tabuyin niya to, ay nagalit ko yung aso sa kanya. Kaya natakot siya dun. Kaya hindi niya dun tinaboy ang aso, baka kagatin pa siya o ano pa mangyari sa kanya. At binabaniwala niya na yun ang aso na yun. Merong napansin ang mami ko sa aso na yun. Kasi yung mata ng aso ay parang mata ng tao. At pagkagabi nun, sinumbong niya yun sa kanyang asawa na meron siyang nakasagupa na aso. At agad-agad naganda nagpangontra. Baka hindi yung aso ang nakaharap nila, kundi aswang. At gabi-gabi na lang ang aking mami sa sakit ng tiyan. At sa oras ng magabi ay meron siyang napansin sa kanilang bubungan na sobrang bigat. Ang ibig sabihin ay parang dalawang tao ang nandyan sa bubungan. Wala namang tao o anong hayop na nandyan sa bubungan nila. Meron din siyang napansin sa kanilang bubong na merong isang malaking imposible naman na merong tao doon sa taas ng bubungan. Wala ngang makakakyat sa bubong na yun. At isa pa doon, meron din siyang madinig ng isang ungol ng isang wakwak. At pagkagabi nun, siya na lang ang isa ay nakatulala ng din siya pakagising sa kanyang asawa. Sa sobrang sakit ng kanyang tiyan. At wala rin siya magawa kasi tulog na yung lahat ng mga tao dun. At ang kanyang asawa ay tulog na din. at ang kanyang anak ay masarap ang kanilang tulog. Ma, ba't meron akong masakit na talagang tiyan ko kagabi? Kasi sa bubong din meron ding tao. Pero wala namang tao doon na pwedeng umakyat doon. Ano? Maganda ka na ng isang mga sundang at tumanda ka na din ng mga pawang para pang laban ng mga aswang. Kumuha na din kayo ng mga asin at bawag dyan. Sabihin mo na rin yung asawa mo na magdala ng itak. Baka dalawin ka ng aswang. At pagkagabi, bumalik naman yung aso sa pamahay nila. Mahal, nandito yung aso. Ano? Nandiyan ako. Umalis ka sa pamamahay ko. At ninabol yun ni kuya kung saan pa patungo yung aso niyon. At dali-dali din ako kumuha ng bato para tabulin ko yung aso niyon at ihampas ko sa ulo. Nasaan yung kuyang aso? Iwan ko, patungo yun sa masukal ng damo. Teka, pero meron ako napansin dun sa lumang bahay. Teka, parang meron akong kakaiba dun Teka, oo nga kuya, pero nandun nga. Dito lang tayo, huwag tayo basta-basta at atake. Baka atakein niya tayo. Teka, sa tingin ko, hindi yung tunay na aso kuya. Oo nga, hindi yung tunay. Kasi ibang kasing aso. Pagtuturok yun sa silaw. May nag-iilaw yung mata ng aso. Pero yung nakita natin, hindi siya umilaw. At parang mata din ng tao yung mata ng aso na yun. At lumabas na yung aso. At dun. At tinagisan ko yun ng bato. At tama yun sa paa ng aso. Oh, sige pa. Sige, habulin natin. Bumalik yung aso at tali-tali kami umatras. Pakatakihinit kami.
Huwag kang lalapit sa amin. Ah! Ano kuya, natamaan ba? Hindi siya natamaan. Nakailag yung aso. Akala ko pumunta sa akin yung aso na yun. At di siya tumuloy. Baka akitin niya ako. Pero hindi niya ako kinagat. Nilagpasan niya lang ako. Asan yung aso na yun? Hindi ka makita kasi lumabas na yun sa ating baryo. Baka umalis na yung aso na yun. Susunod kung babalik siya dito, patayin na talaga siya. Wala na siya kuwala sa atin. Dead ends.